Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sinumang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Ano ba ang pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo? Ano ba? Sabi nga Apostol Pablo, nung unang panahon na kayo ay tinuruan ko, wala namang matatalino sa inyo eh. Wala namang mga mayayaman sa inyo. Yumaman lang kayo dahil sa salita ng Diyos. Kaya habang tumatagal kayamanan nila, sino ang napapahiya ang mga tao. Kaya lang, lumipat sila ng ibang daan. So I remember this church, mga kapatid. Itong iglesyang ito, nung ito ay binuo, sino ba ang mga member dito? Mga marurunong ba? Mga mayayaman ba? Nung ito ay binuo ng Panginoon sa pamamagitan ng isang tao na tinalaga ng Diyos, ano ang natatanggap ng pastor dito? I believe, kahit di ko alam, ang sabi nila ay mga prutas lang. Prutas, gulay. Di ba? Pero ano ang kahalagahan yan? Tinan mo yung katawan ng Ellergen ni Brother Jeff. Mga malalakas. Di ba? Until such time na nagiging lumakad itong iglesyang ito, ang Diyos na mismo ang nagbibigay ng mga tao para ito ay lumago. Kaya lang, nung lumago, nawala naman sila. Hindi naman aksidente kung bakit lumago sila. Dahil gusto ng Panginoon na lumago tayo sa pamamagitan ng ating nalalaman magmula sa ating mga ninuno. Bakit ginawa ng Diyos ito mga ganito? To eliminate ang pagmamalaki ng mga tao. Para mawala sa atin ang pagmamalaki, tignan natin kung paano namatay si Kristo sa krus. Kahit matatalino tayo, kung willing tayong sumunod ng Panginoon, isang tabi muna natin ang katalinuhan meron tayo. Kung may mga bagay na dapat nating resolbahin sa pamamagitan ng mga spiritual na bagay, just focus on our Lord Jesus Christ because He is the author of our salvation. Dito binanggit natin mga kapatid ang mapagmalaki. No? Ang krus, ang mensahe ng krus, it is the manifestation of humility over pride. Nawawala, kung maintindihan natin ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus, nawawala ang ating mapagpataas. Even sa pamilya natin. Tignan yung pamilya natin. No? Lahat tayo may mga asawa at may mga anak. Hindi maiwasan sa pamilya may bangayan. Hindi maiwasan sa mga asawa na magkasamaan loob. Hindi rin minsan, nangyayari din minsan na may mga asawa nagkahiwa-hiwalay. Dahil sa isang problema. Bakit? Dahil nakatutok tayo sa ating mga sarili. Akala natin, dahil sa pagmamalaki nating sarili, akala natin ito na ang solusyon ng pagmaghihiwalay para wala ng problema. Pero mali mga kapatid. Hindi lamang sa iglesia ang itinuturo itong passage na ito. Kahit sabi ko nga kanina, even sa ating pamilya. Kung may mga bangayan, kung may mga samaan loob sa ating nangyari sa pamilya, tignan lang natin if we are really, tayo ay mga Kristiyano, go to focus the cross. Because it is the message. Dahil ang cross is the remedy of division. Yan ang remedyo na kapag ka nakawalay-walay ang tao, ang cross ay siyang nagbibigay ng unity.
Why? Because we believe the Word of God, the Holy Spirit will help us. Kung tayo ay talagang interesado na matuto, na masumpungan natin ang pagmamahal ng Diyos, read, study the Word of God. Because ang Kristiyano, hindi lamang tayo ang umuunawa, kundi ang banal na Espiritu tutulong sa atin upang maunawaan natin ang kahalagahan, kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos.